Nagbubukas ng senaryo sa isang Graciano na tumatakbo upang makatakas sa mga praile. Graciano! Ayun! Noong taong 1870, nagsimula ang storya sa sagutan ni Graciano at kanyang ina. Ina, nais ko na ho itigil ang pagiging praile. Graciano, sadyang hindi mo lubusang naunawaan. Ang pagiging praile ay mas may angkop na kinabukasan kumpara sa iba pang profesyon. Subalit ina, nais ko pong maging isang tanyag na manggagamo. Mas makabubuti ang pagiging isang praile na kung saan ikay magkakaroon ng napakarangal na profesyon. Aanhin ko ang karangalan, kundi naman yan ang aking hangarin. Nais ko po pagbigay lunas sa mga may karamdaman. Aking ina, sana ho ito inyong maunawaan. Walang nagawa ang kanyang ina kung kaya't pinagpatuloy ni Graciano ang kanyang hangarin na makapag-aral ng medisina. Agad nang sinubukan ni Graciano ang pumasok sa paaralan ng UST. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya natanggap dahil sa kakulangan ng required degree na Bachelor of Arts. Matawag dito sapagkat kinakailangan ninyo ng karagdagang Bachelor in Arts upang makapag-aral ng medisina sa paaralang ito. Agad namang ipinaalam ni Graciano sa kanyang ina na hindi siya natanggap sa nais niyang paaralan. Ina, ipinalulungkot ko kung ipabatid, ngunit hindi ako natanggap sa pag-aaral ng medisina. Batid ko pagsubok na mga ilan sa iyong pagiging manggagamot, Graciano. Lubos ko ito susuportahan kung yan talaga ang iyong nais. Tila ba hindi nararapat ang isang tulad ko sa isang magarang paaralan? Gayunpaman, hindi ko ito hayaan maging hadlang sa aking pag-aaral ng medisina. Aking tutustusan anuman ang iyong hangarin, Graciano. Nag-apply at natanggap si Graciano bilang assistant sa ospital ng San Juan de Dios. Ina, makakapagsimula na ako matuto magmedisina. Talaga? Ikinagagala ko itong libing, Graciano. Ngunit, hindi sapat ang aming salapi upang ikay pag-aralin ng medisina. Naintindihan mo, aking ina. Hindi naman po maaari ang hangad ko lang ang aking unawain. Titigil ko na ho ito. Matapos ang masalimuot na hadlang sa pag-aaral ng medisina ni Graciano, ginamit niya lahat ng kanyang natutunan mula sa kanyang pag-aaral ng medisina upang gamutin ang kanyang mga kapwa. Dito niya simulang nakita ang kalupitang nararanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastilang praile. Sige, mag-iingat ka. Bakit kilay puro ka ng galos? Ano nangyari? Sinugmungan ito. Wala lamang ito. Huwag mo na lamang sabihin sapagkat hindi ko naman nalayas. Kung ikay malitawag pa sa mga pagbabalakit nila. Dahil sa kanyang mga nasaksihan, dito nagsimula ang kanyang pagkamuhi sa mga praile. Binuhay nila ang dating matiwasay na apoy na ngayon nagliliyab at unti-unting sinasalanta ang kanyang buong pagkatao. Ang mga dinadanas ng mga Pilipino noong panahong iyon ay ang nag-udyok sa 18 taong gulang na si Graciano upang isulat ang Fray Botol at Lahia del Fraile.
Bagamat ang kanyang ngalan ay hindi nakasama sa imprenta, hindi ito naging dahilan upang hindi siya paghinalaan ng mga Kastilang opisyal. Dahil dito, siya ay napilitang lisanin ang kanyang inang bayan, ngunit ang kanyang tanda sa ating bansa ay ang nagpasimula ng isang kilos tungo sa pagbabago. Sa kanyang paglisan, siya ay napadpad sa Madrid, Spain, kung saan nakilala niya ang iba pang mga propagandista. Muli rin niyang itinuloy ang kanyang pag-aaral ng medisina, ngunit sa pangalawang pagkakataon, hindi niya muling natapos ang kursong medisina. Sa pagkakataong ito, natuklasan ni Graciano ang larangan ng pagpapahayag, kung saan mas lalo siyang nakilala dahil sa kanyang talento sa paggamit ng salita. Dahil dito, tuluyan na niyang nilisan ang mundo ng politika at akademiko. Mula noon, si Graciano Lopez ay isa ng mangunguna sa paglalathala para sa paghahangad ng pagbabago ng Pilipinas. Sa panahong ito, si Graciano na nauy isang Lopez, permanente niyang pinalitan ang kanyang apelyido mula sa Graciano Lopez hanggang sa Graciano Lopez Haina upang maging kakaiba ang kanyang pangalan nang dahil na rin sa maraming bilang ng Lopez. Sila ay nasa likod ng simbahang Katoliko nagkikita at dito nila ginagawa ang paglalathala ng La Solidaridad. Ang mga simbahang Katoliko ay tila na insulto dahil sa kanilang mga itinatagong sikreto, batas at patagong mga pagtitipon. Why did they please to become Mason, who believes in a naturalistic God? Blasphemo! Sagradicidos, we are the one who helped the Filipinos to believe in God. Minahal ni Graciano ang Espanya at ipinakita sa mga mamamayang Pilipino ang kanyang pag-ibig na nagdulot ng bukas na loob para sa isa't isa. Sabay nakaukit na ang aking puso sa bansang Espanya. Kaya naman ako'y pumarito upang ituloy ang sulat laban sa mga preleng umaabuso ng kanilang karapatan. Natagpuan ni Lopez Haina makalipas ang 2 linggo na ang aklat ng La Solidaridad ang nangunguna sa dyaryo ng mga balita. Ang kaya't pinasa niya ang pagiging editorial kay Marcelo H. del Pilar nang nilipat ang dating tanggapan ng publikasyon sa Barcelona mula sa Madrid. Aking minamahal na kaibigan, nais ko sa iyo paubaya na mag-editorial ng La Solidaridad. Sapagkat alam ko, hindi mo pababayaan mabigo ang ating kapwa Pilipino. Lubos ako nagpapasalamat sa iyong pagtugon at pagtitiwala bilang iyong kapwa manunulat. Bumalik si Graciano sa Barcelona na hirap at butas ang bulsa dahil sa mga frailing pinapahirapan ang kanyang pamumuhay. Graciano? Graciano nga! Permanese ito yung lugar, Graciano! Sa taong 1896, nagwakas ang pag-asa ng may saya't pait sa rebolusyong nangyari. Ngunit si Graciano ay hindi tumigil sa pagpapalaganap ng mga hindi angkop na kilos ng mga prayle. Ang pangarap at pag-asa ng mga triumvirate ay namatay sa taon na iyon. Que descanse en paz, Graciano Lopez, prinsipe ng mga orador.